ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang headlines sa Tomorrow's News Tonight. Ngayong gabi ng Miyerkules, June 10, 2026. Petisyon na humihiling na ideklarang valid ang quorum na 12 senador, ibinasura ng Korte Suprema. Security threat sa Senado, posibleng konektado sa 18 Maleta Boys. Ayon po yan kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian. NBI Director Matibag kakasuhan ng harassment ni dating Congressman Defensor. Pagkalunod ng 2 student athletes ng Ateneo, pinaiimbestigahan sa NBI. Bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, 45 na. Pamilya tatanggap ng tig 50,000 pisong ayuda ayon kay PBBM. Suspensyon ng klase sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol, posibleng tumagal ng ilang buwan. Ayon po yan sa DepEd. LRT1, LRT2 at MRT3 may libreng sakay sa June 12 sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Driver na naka-hit and run sa isang HPG officer sa SLEX, sumuko na. Sa TNT Global News, 10 patay sa pamamaril sa Johannesburg, South Africa. At sa TNT Showbiz, Reyna Filipinas ipinakilala bilang bagong national pageant sa Pilipinas. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kami po ang inyong makakasama. Ako po, Kisas Habson. At sa ngalan pa rin po ni Lakay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. Samantala sa detalye ng ating mga balita. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng isang guro na humihiling na ideklarang valid ang quorum na 12 sa Senado. Dinismiss ng High Court ang petisyon ni Barry Tayam dahil sa kawalan ng tinatawag na legal standing. Sa en banc session, iginiit ng ruling na nabigo ang naturang guro na patunayan na siya ay apektado o napipintong maapektuhan ng kanyang iniharap na petisyon. Nauna nang hiniling ni Tayam sa High Court, ideklarang valid ang quorum na 12 sa Senado nang maupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting president noong June 3. Posibleng may kaugnayan sa 18 dating bodyguards ni ex-Congressman Zaldico ang natanggap na banta sa seguridad ng Senado. Ito ang inilahad ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian batay sa ulat mula kay NBI Director Melvin Matibag na ipinabot naman kay Senator Erwin Tulfo noong Lunes kasabay ng pulong ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa naturang ulat ng NBI, natukoy na may isang armadong grupo na nagbabalak umanong manggulo bagaman hindi patiyak kung ang 18 bodyguards mismo o ang mga kasamahan nito ang tinutukoy. Matatandang dumating sa Senado noong Lunes ang mga ex-bodyguard ni Ko, ngunit sa halip na humarap sa komite ay nagdaos lamang ang mga ito sa isang news conference sa opisina ni Senador Robin Padilla. Binigyang diin naman ni Gatchalian na sineseryoso nila ang bawat banta. Kaya agad na itinaas ang heightened alert ang seguridad sa Senado bukod pa sa ipinatupad na work from home setup para sa mga empleyado ngayong araw hanggang bukas. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why out of abundance of caution, we took these steps, yung work from home and heightened security measures
para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Yan po ang tinig ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Walang namomonitor na banta sa seguridad ang pulisya sa labas ng Senado. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, bina-validate din nila ang impormasyon na may security threat sa mataas na kapulungan. Pero kung sa loob na ng Senado, anya ang banta, wala ng kontrol ang kapulisan doon. Ayon kay Aberin, bantay sarado na ng mahigit 200 pulis ang labas ng Senado at maaaring madagdagan pa kung kinakailangan. Araw-araw ang police deployment sa Senado dahil inaasahan din ng araw-araw na pagkilos protesta o pagtitipon ng iba't ibang mga grupo. Pinagana ng lahat ng police regional offices sa buong bansa ang pinaigting na security plan at deployment para sa ika-128 araw ng kalayaan na sa Biyernes, June 12. Ayon kay Acting PNP spokesperson, Police Colonel Alan Ray Co, inaasahang dadagsain ng libu-libong tao ang mga gaganaping rate-laying activities, civic at military parades at iba pang pampublikong pagtitipon. Sa Metro Manila, kabuang 12,414 na tauhan ang ikakalat ng NCRPO upang bantayan ang mga pangunahing lugar tulad ng Rizal Park, Ruta ng Parada ng Kalayaan, Bonifacio Monument, Mausoleo de los Veteranos de las Revolucion at Pinaglabanan Shrine. O dito, kinumpirma rin ni Ko na nadadagdag sila ng mga bantay sa paligid ng Malacanang malapit sa US Embassy at iba pang strategic locations. Una nang sinabi ng PNP na wala silang valid intelligence hinggil sa ugong na pag-atake sa Malacanang, pero binigyang diin naman ng AFP na sineseryoso nila ang nasabing banta sa seguridad. Hindi sumipot si dating Congressman Mike Defensor sa pasubpina ng National Bureau of Investigation. Kaugnay ito ng impormasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na sinuhulan umano niya ng tig 5 milyong piso ang 18 maleta boys. Tanging ang abogado lamang ni Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio ang nagpakita sa Special Action Unit ng Bureau pasado alas 10 ng umaga kanina. Ayon kay Topacio, nagdesisyon ng kliyente niya na huwag nang sumipot dahil bahagi lamang ang subpina ng panghaharas sa kanya ng NBI. Tinawag niyang halatadong puppet ng Malacanang si Matibag na ang papel lamang daw manggulo sa investigasyon. Dagdag pa ng abogado, pinalockdown umano ng NBI ang Senado dahil sa security threat kasabay ng nakatakdang pagharap ng panibagong 14 na maleta boys sa flood control hearing ng Cayetano Block bukas. Samantala, pinag-aaralan na ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor na ireklamo ng harassment si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DOJ o Ombudsman. Sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio sa DZRH News na ito'y kapag hindi lulubayan ni Matibag ang kakapasabina sa kanyang mga kliyente. Idiniin ni Topacio na maraming batas ang magpaparusa sa mga abusadong opisyal ng gobyerno, kaya payo nito sa direktor na maghinay-hinay lang dahil hindi siya habang buhay na sa pwesto. Hindi sumipot si Defensor sa ikalawang pasabina ng NBI sa issue ng Maleta Boys, partikular sa umano'y panunuhol niya sa bagmen ni Zaldico ng tig 5 million pesos para tumistigo sa flood control scandal. Maintain this pattern of harassment. Okay. Oo. Kasi nga, para sa amin, sasabihin ko na sa kanila, may tingin nyo may krimen ginawa si Secretary Defensor, file nyo sa prosecution office. Doon tayo mag-usap kasi yun talaga ang proseso. Okay. Kasi tinawag nyo na nakausap nyo na. Sabi nyo, hindi naman kayo, pagpagpaalam ako ng maayos, uwi ako. Di ba last time, nandito ako. Pinauwi kami, sige po sir, wala na, okay na kayo. O bago ngayon, ito na naman. Okay. Oo. Oo, yes. So, sasabihin ko, sana mga bossing, tama na ito. Pwede naman kayo mag-file sa prosecution office ng demanda kung tingin nyo ay may krimen. Pwede naman kayo ang complainant, yung ex-relasyon pero wag itong patawag kayo ng patawag ng never ending. Alright. Thank you, Atty.
Yan po ang tinig ni Attorney Ferdinand Topacio. Maituturing naman na basura ang testimonya ng 18 dating bodyguards ni dating Representative Zaldico kaugnay ng umano'y pagde-deliver ng mali-maletang pera na may kinalaman sa flood control projects. Ito po ang pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng mga puna na inconsistent ang mga pahayag ng tinaguriang 18 maleta boys. Ayon kay Castro, basura at hindi tatayo sa korte ang pahayag ng mga ito. Giit din niya, ang ganitong klase ng mga statement na pabago-bago ay hindi papasa sa pagsusuri ng korte. Ikinagulat ng abogado ng kontraktor na si Curly Discaya ang plano nitong banggitin ang lahat ng opisyal ng gobyerno na sangkot sa manuwalyang flood control project. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Attorney Cornelio Samaniego na una na niyang pinayuhan ang kliyente na huwag nang ituloy ang naturang hakbang. Pero nakapagdesisyon na umano si Discaya na ibunyag at idamay na ang mga nakatransaksyon niyang malalaking personalidad at opisyal sa flood control scandal. Nagulat nga ako sa kanya kasi hanggat maaari ayoko na sana. Kaya lang ang sabi niya kasi dahil sa tagal niyang nakakulong sa Senate, nare-recall niya halos lahat ng mga nakatransaksyon. So ang sabi niya sa akin is pangangalanan ko sila, ganun din lang naman, wala namang nangyari dun sa Senado. Sabi niya, di pangalanan na lahat, damay-damay na. Yun ang sabi niya sa akin. Yan po ang tinig ni Attorney Cornelio Samaniego. Samantala, pinaiimbestigahan na din ng Department of Justice sa NBI ang kaso ng mahiwagang pagkalunod at pagkamatay ng 2 basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Inatasan ng ahensya ang bureau na alamin kung may sapat na basihan na magharap ng reklamo kaugnay ng pagkasawi ni na Rene Baterbonia at ni Divine Adili. Ito ay sa kabila ng nauna ng pahayag ng Aurora Police na walang indikasyon na nagkaroon ng foul play sa naturang trahedya. Samantala, sa Kamara ay pinaiimbestigahan din ni Pinoy Worker Party List Carl Legazpi ang pagkamatay ng 2 basketball players ng Ateneo de Manila University. Sinabi ni Legazpi na layunin ng hakbang na masiguro ang safety standards at accountability mechanism ng mga sponsored athletic programs ng mga paaralan sa bansa. Samantala, kaugnay sa balitang yan, sinuguro ng pambansang pulisya na wala silang pagtatakpan sa investigasyon sa pagkasawi ng 2 Ateneo de Manila basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco, kailangan pang matapos ang investigasyon ng CIDG bago matukoy kung sino ang may mga kapabayaan sa insidente. Sa panayam sa Krampo Krame, ibinunyag ni Aurora Police Director Police Colonel Percival Pineda na 300 metro ang layo ng mga biktima sa resort nang isagawa ang kanilang team building. Sinubukan umanong paalalahanan ng resort owner sa Dipakulaw ang team ng mas ligtas sa harap, pero nakiusap daw ang grupo na huwag silang pakialaman dahil private ang kanilang aktibidad. Sa ngayon ay isinantabi na ng pulisya ang foul play at isyung nilagyan ng pabigat at ang katawan ng varsity players bilang bahagi ng training. Even before po yung galing sa DOJ, and we of course we defer to the DOJ yung po kanilang instruction na mag-conduct ang mas malalim, pinagutos na rin po ng ating Chief Philippine National Police ang mas masusipang investigasyon sa pangyayari ito. Everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation, yung findings po once it's been completed. Lumalabas sa autopsy na afisya dahil sa pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng 19 anyos na prospect na si Baterboni, habang ililipad naman pauwi sa Nigeria ang mga labi ng 21 anyos na si Adili.
Samantala, pansamantalang isinara muna ang resort na pinagdausan ng team building ng Ateneo de Manila University basketball team sa Dipakulaw, Aurora. Sa panayam sa DZRH News sa may-ari ng resort na si Francisco Subia III, voluntaryo umano nilang itinigil ang operasyon habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa pagkalunod ng basketballistang sina Rene Baterbonia at si Divine Adili. Inyong pasilidad. Kayo po, ano pong reaction niyo doon? Okay lang po sa amin. Inunahan na nga po namin sila na ma-close dahil inano po namin yung mga guest po namin ay amin na pong in-inform na may temporary closure po muna kami with para mag-comply sa ongoing investigation ng mga local governments, ng national government. Kaya kinancel po muna namin lahat ng mga bookings at ang message po namin sa kanila hintayin na lang po ang pagbubukas po namin ulit. Thank you, sir. Thank you. Kaninang umaga, nagsagawa na ng site inspection sa lugar ang mga tauhan ng PNP-CIDG, gayon din ang MDRRMO, Tourism Office, Philippine Coast Guard at LGU Dipakulaw para sa gumugulong ng investigasyon. Samantala, naglunsad na rin ang hiwalay na pagsisiyasat ang Aurora Provincial Government kaugnay ng malungkot na insidente na ikinasawi ng 2 atleta. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage sa nangyaring pagkalunod at pagkamatay ng 2 basketball players ng Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Provincial Police Office, ang videos ay na-retrieve mula sa rescuers, may-ari ng resort at Local Disaster Response Office. Ang CCTV footage ay kasalukuyang sumasailalim sa forensic examination kahit una nang idineklara na walang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Nangyari ang trahedya bandang alas 2:40 ng hapon nang biglang umanong lumakas ang alon habang ang team ay nagsagawa ng sea-based activity. Bigla umanong napadpad sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili na isugod pa sa Aurora Memorial Hospital ang 2 basketball players, subalit nabigo din silang ma-revive. Walang naging koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Dipakulaw, Aurora ang resort na pinagdausan ng team building ng Ateneo de Manila University basketball team. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na laging may nakikipag-ugnayan sa kanilang kinatawan ng resort kapag may mga dumarating na panauhin. Anya, ito ay para matiyak ang law enforcement agency sa lugar at matiyak ang kaligtasan ng mga bisita. Kaugnay nito ay nagsagawa na ng hiwalay na investigasyon ng Dipakulaw LGU dahil sa pagkasawi ng 2 atleta ng Ateneo matapos malunod. Kakaloob ng TIG 250,000 financial assistance ang Philippine Sports Commission o PSC sa mga pamilya ng nasawing Ateneo student athletes na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Inanunsyo ito ni PSC Chairman Patrick Gregorio sa isang media briefing ngayong Miyerkules, June 10, kung saan sinabi nitong layo na tulong pinansyal na maibsan ang pighati at gastusin ng mga naulilang pamilya. Kasabay nito, iginiit ni Gregorio na mahigpit pa nilang isusulong ang mga agarang reforma upang mas maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng bawat atletang Pilipino. Una rito ay naglunsad na rin ng sariling fact-finding mission ang komisyon upang mabusisi ang malungkot na trahedya at matiyak na hindi na ito maulit pa. Samantala, yun daw pong bilang ng nasawi mula dyan sa magnitude 7.8 na lindol umakyat pa sa 45. Ang Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa lugar habang nangakong tatanggap ng tig 50,000 pisong ayuda ang mga pamilya ng mga nasawi sa trahedya o sa kalamidad. Suspension naman ang klase sa lugar na tinamaan po ng malakas na lindol. Ang sabi po ni Senador Sonny Angara, posibleng tumagal pa ng ilang buwan.
LRT1 at LRT2, gayon din ang MRT3. May libreng sakay naman sa Biyernes, June 12 para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Driver na naka-hit and run ng isang HPG officer sa SLEX sumuko na. At tabayanan din ng TNT Global News, TNT Showbiz. Mamaya yan sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight, Pilipinas ang oras, 9:30. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Vanular, ang gamot sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotline. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. News Tonight. Nagbabalik ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Kami pa rin ang inyong kasama. Ako po, Kisas Habson. Sa ngalan pa rin po nila kay Ray Sibayan, ito po si Jeric Sasil. Standby lang sa detalye ng iba pa nating mga balita. Puntahan muna natin ang Senado. Question sa liderato ng Senado na resolba na ni Senador, sabi po ni Senador Sherwin Gatchalian. Balita mo yan, RH28, Raymond Dadpaas. Para kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay naresolba na ang usapin ng liderato ng Senado. Ito'y matapos mapa sa kanyang administrative control ang takbo ng mataas na kapulungan. Ayon kay Gatchalian, ang pinakauli ang paglipat sa kanya ng Land Bank of the Philippines bilang signatory sa lahat ng mga transaksyon ng Senado. Patunay ito na kinikilala na ang kanyang pamumuno. Ito'y kasunod na unang pagkilala sa kanya ng Civil Service Commission, Kamara de Representantes at ng Malacanang. Sa ipinatawag nitong pulong ng mga miyembro ng Executive Committee ng Senado, na kinabibilangan ng mga matataas na opisyal na mga empleyado, kanyang ipinarating na sumunod lang sila sa kanyang instruction at hindi sila mapapahamak. Tiniyak din ni Gatchalian sa mga empleyado na walang delay sa kanilang sweldo gaya ng pangamba ng marami. Sa katunayan ay pati promotion ay patuloy na gumugulong at pumirma na siya ng 8 promotions na tiyak masusundan pa sa lalong madaling panahon. Desisyon na umano ni Senador Alan Peter Cayetano kung maglalabas pa ito ng kanyang sariling direktiba. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung kinikilala na ni
ng Land Bank of the Philippines, ganun din ng CSC. Itong si Senator Sherwin Gatchalian. So, paano ang mangyayari bukas? Kasi, di ba, merong direktiba. Si Senator Sherwin na walang pasok o may, work from home. Ayun na. Pero pagdating kay Senator Cayetano ay may pasok ka. May pasok at kung hindi ako nagkakamali ay bukas din yung itinakdang continuation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa panig ni na Senator Cayetano. At kanina, nagkaroon ng medyo paghihigpit na, hindi lang medyo, paghihigpit talaga. Sa banta pa rin sa banta. At saka kung dati ay pwedeng yung mismong gate, nakasara at hindi basta-basta nagpapapasok. So, paano bukas? Kaya kung ikaw ang empleyado ng Senado, di mo alam kung sino susundan mo. Hindi. Pero ngayon, dahil meron na nga direktiba, meron ng sabi ni Senator Sherwin Gatchalian ay kinikilala na siya, work from home, so hindi na sila problema bukas. Ang magiging problema natin, matutuloy pa ba yung Senate Blue Ribbon hearing kahit tomorrow na dadaluhan ng 18 maleta boys plus 14 pa na iba, di ba? So yan ang antabayanan natin pala bukas. Nagday pa rin ang sigalot sa Senado. So alegasyon ni VP Sara na Malacanang ang dapat sisihin sa gulo sa Senado. Kinontra po yan. Sino kaya yan? RH12 Milky Regonan. Mahirap isisi sa Malacanang ang gulo ngayon sa Senado. Pagkontra ito ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V sa alegasyon ni Vice President Sara Duterte na ang gulo ngayon sa Senado ay sumasalamin sa leadership ng administrasyon. Buwelta na Ortega, parang mahirap sisihin sa Malacanang ang gulo ngayon sa Senado. Ayon kay Ortega, karamihan sa mga bida sa mga gulo at drama ngayon sa Senado ay puro mga BFF at political allies mismo ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Ortega, bago mag-akusa, i-check muna ni VP Sara kung sino-sino ang kanyang nasa group chat. Ako si Milky Regonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Milky. Samantala, puntahan naman natin ang BOC. Over importation, tinitingnang paglabaga sa halos 87 milyong pisong halaga ng abandonadong imported na sibuyas sa Manila International Container Port. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Sobra-sobrang importasyon nga ng sibuyas ang nakikitang dahilan ng Bureau of Customs at ni Senator Kiko Pangilinan kung bakit inabandona sa Manila International Container Port ang halos 87 milyong halaga ng imported na 26 na container ng red onions mula China. Sa isinagawang inspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kasama ang senador, tumambad ang toneladang nabubulok at mga tumutubo ng sibuyas na dumating pa sa bansa noong December 2025. Ayon kay Nepomuceno, kumpleto naman sa permit at dokumento ang consignee ng naturang agricultural product, ngunit posibleng inabandona na lamang anya dahil sa sobra-sobrang supply ng sibuyas sa bansa. Hindi pa pinangalanan ng Customs Commissioner ang naturang consignee dahil may hanggang June 16 pa ito para maghain ng motion for reconsideration. Pero malaki anya ang pagkakautang nito dahil mula sa mahigit 9.64 million na duties and taxes na kailangan bayaran, mahigit 574,000 pa lamang ang nababayaran nito. Dahil dito naharap ang consignee ng naturang imported na sibuyas sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Isa sa ilalim naman sa pag-usuri ng Food and Drug Administration ang mga naturang sibuyas kung ligtas pa para sa human consumption. Kung hindi ay wawasakin o isa sa ilalim na ito sa condemnation. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lalaki arestado sa droga at walang lisensyang baril sa Las Piñas City. Ang detalye sa report ni RH27 Noche Cacas. Derek Kises natimbog sa bypass operation ang isang lalaki sa barangay Talon 5 sa lungsod ng Las Piñas. Nakuhanan pa ng higit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos. Naaresto ang drug suspect na si alias Bossing, 28 anyos, isang high-value individual. Bukod sa droga, nakumpiskahan rin ng isang caliber 380 na baril na walang lisensya.
Maharap naman ngayon ang suspect sa kaukulang kaso. Aris 27, Lutica, DCRH, una sa Pilipinas. Balikan natin ang issue at humingi ng update dun sa pagkamatay nung student athlete. Yun daw pong labi ni Rene Baterbonia ay ililipad na papuntang Davao bukas ng gabi. Ibalita mo yan, RH23, Edwin Duque. This cases, tama yan at yan nga yung napag-usapan kanina. Pero sa oras ito, tanging mga pamilya at malapit na kaibigan ni Rene Clark Baterbonia ang eksklusibong nakakapasok dito sa kanyang mismong lamay dito sa Arlington Funeral Home dito sa Quezon City. At umpisa ang binuksan para sa pagdalaw ng mga kapamilya at kaibigan ng biktima ang dahil natin sa pagkalunod ito'y kaninang hapon lamang. May mga umalis dito na mga kilala rin, mga umiidolo sa Bar City ng ating biktima Pinyo. Pero hindi rin nakapasok iba dahil kung wala kang rektang at walang patunay na ikaw ay kakilala, medyo mahirap pa makapasok dito sa kanyang purol. Kaya Rene Clark ay kasama dun sa mga kasama ni Adela, ni Divine Adel ay kasama dun sa isang team na building sa Barangay Lito sa Pilao sa Aurora. Balot niya ito nung araw na hapon na. Nagbigay din ng napaya si Atty. Jimmy Bontoc na may hawak ng kaso na pagkamatay nito si Clark kung saan ay kinumpirma na nagpakita na sa pamilya ang assistant o yung asset ng DepEd, ng TED, BSC at ilang mga estudyante ng Ateneo habang inaantay pa ng pupunta o magparandam ang Ateneo de University. Ay kay Atty. Jimmy Bontoc, bukas ng hapon ay ibibiyahe na ang mga lagin ng varsity player ng Ateneo patungo ng Davao bago ito dalhin naman sa Agusan para sa pagpapatuloy ng kanyang burol o para labay ng mga kilalang kaibigan sa mag-anak hanggang may atito sa uling hagtugan. Ayon kay Atty. Jimmy Bontoc, posibleng umanong kasuhan ng administrative ang coach at ilang mga opisyal na sangkot sa naturang aktibidad sa Aurora. So ngayon ay maraming pumupunta pero hindi nakapasok. Pag yung mga kasama natin mga media ay may mga hagdanan lamang kung pwede ba ako na video. Pero dun sa mismong kasaan nakaburol itong skirt ay bawal ang media. Mga pa rin dito sa Arlington sa Quezon City. So Edwin, hanggang doon sa may lobby lamang kayo at hindi rin po pwedeng makapasok yung mga kasamang media. Bawal din ng mga fans kundi para lamang doon sa mga kaibigan at saka yung talagang personal nilang kakilala. Yung media, nakapasok naman sa loob, pero may mga parto na hindi dito sa mismong kwarto. Yung mismong kwarto, bawal kayo na. Ayan na, kaya may mga pantay dahil mga lupit at mahigit na dilim na kailangan wala minsan makapasok para kunan mismong mga labi niya dito sa Arlington. Okay, maraming salamat Edwin. Back to you, Ms. Peter. Samantala, 24 na drug suspect na aresto sa magkakaibang bypass operation sa Bulacan. Ang detalye sa report ni Ka Federico Manalili. Yes, Jerry, cases nga umabot na sa 24 na pawang mga individual na drug suspect ang arestado nga sa magkakaiwalay na operasyon sa lalawigan ng Bulacan. Batay sa ulat na tanggap ni Police Colonel J. Baybayan, Provincial Director ng Bulacan, isinagawa ang magkakaiwalay na operasyon mula Hunyo 9 hanggang 10 kung saan umabot nga ito sa 49 na sachet na hininalang shabu na may kabuang halaga na 516,324 ang nasamsam nga sa lungsod nga sa lungsod naman ng San Jose ay kusan 4 na drug suspect ang arestado sa barangay Tungko Manga noong Hunyo 9 pasado 9 ng gabi kusan nakuha sa mga 4 na suspect ang may 6 na sisip na hinihinakang shabu at kabuuan nito na 170,000. Samantala, sa magkahilintulad na operasyon sa lungsod ng Malolos, Marilao, Mekawayan, Baliwag, Claribel, San Rafael, Paumbong, Ubando
at Bukawi kung saan umabot sa 20 individual na drug suspect din ang arestado at umabot sa 43 sachet na hininalang sabu na may halaga 346,324 ang nakumpiska. Sa ngayon, ay mga nakapit na sa custodial facility ng mga police station ng mga arestadong suspect habang ito ay naharap sa magkakaparehong kaso tulad ng RA 9165. Federico Manalili para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tata Feds, Federico Manalili. Bumisita naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang inspeksyonin ang sitwasyon matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ang sa kanyang pagbisita ang ilang paaralan at ospital na napinsala ng lindol, habang nagtungo rin siya sa mga Government Assistance Distribution Center sa syudad. Kasabay nito ay personal na iniabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang 100 milyong pisong tulong pinansyal kay General Santos City Mayor Lorlay Pacquiao. Ang nasabing pondo ay gagamitin naman sa pagpapaayos ng General Santos City Hall. Ayon sa Pangulo, galing ang pondo sa Local Government Support Fund. Inanunsyo naman din ng Pangulo na lahat daw po ng pamilya na namatayan ay makatatanggap ng tig 50,000 pisong ayuda. Batay sa pinakahuling bilang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na po sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol habang mayroon pang mga nawawala. Samantala, good news, may libreng sakay ang Metro Rail Transit 3 o MRT3, Light Rail Transit o LRT1 at 2 sa June 12 kaugnay ng ika-128 Independence Day. Arangkadang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at magkapatuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang June 12 o Araw ng Kalayaan ay idineklara ng Malacanang na regular holiday. Samantala, standby lang doon sa nakahit and run na driver na sumuko sa mga otoridad. Balikan ko lamang yung Mindanao, posible daw po tumagal pa ng ilang buwan ang suspension ng Class E sa mga naapektuhan na eskwelahan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi pa masabi ang estimated date ng pagbabalik ng klase dahil patuloy pa rin na isinasagawa ang damage assessment. Dagdag pa nito ay ginagamit pa ang mga eskwelahan bilang evacuation centers dahil walang mauwian ang ibang residente. Sa datos ng DepEd, nasa 1,129 na paaralan ang napinsala, habang 150 silid-aralan ang lubhang nawasak. Sa ngayon ay naglaan po ng 3 bilyong piso na pondo ang ahensya para sa emergency response at rehabilitation effort. Samantala, yun daw pong sa Pumasla Bridge sa Malapatan, Sarangani, bukas na para sa mga motorista. Alamin natin yan kay Dodi Ladrera. Magandang balita naman para sa mga resident at relief operations sa probinsya ng Sarangani dahil opisyal ng binuksan sa masasakyan ng Sapu Masla Bridge na matatagpuan sa unang bayan naman ng Malapatan, Sarangani. Dahil sa pagbubukas ng Sapu Masla Bridge, mas magiging mabilis at mas madali na ngayon ang biyahe patungo sa bayan ng Glan, Sarangani Province, ang lugar na labis na apektado at pinatumba ng nagdaang malakas na lindol ng araw na Lunes. Sa ngayon, tinatayang mahigit 1 oras na lamang ang biyahe patungo naman sa Glan, Sarangani na malaking tulong na rin upang mapabilis ang paghatid ng tulong at relief goods at sa mga pangunahing pangangailangan ng mga earthquake victims. Samantala, umani naman ng papuri at pagkilala ang mga kilalang fishing magnate o malalaking negosyante sa fishing industry ng General Santos City. Ito ay matapos silang magkusa naman upang tugunan ang mabibigat na hamon sa logistical needs ng gobyerno. Dahil sa mga pinsalang dulot ng lindol sa mga kalsada, naging malaking suliranin ang paghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol. Dito pumasok ang tulong naman ng mga fishing magnate na ipinahiram at ginamit ang kanilang mga sariling barko upang maihatid at maikarga ang mga ayuda mula naman dito sa General Santos City, dinala diretso sa baybayin naman ng Glan, Sarangani Province. Report mula sa General Santos City, Dodi Ledrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, sumuko na sa PNP Highway Patrol Group ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run sa isang tauhan ng unit sa SLEX San Pedro, Laguna. Ayon kay HPG Director Police Brigadier General Romel Batangan, sumuko ang 21 anyos na Filipino-Indian national kahapon, habang una nang natunton ang sasakyang ginamit ng suspect sa Antipolo City. Paliwanag sa mga otoridad, nataranta raw ang driver nang masagi ang pulis sa pag-overtake, kaya iniwanan niya ang kanyang biktima. Nangyari ang insidente noong June 6 na nagresulta sa pagkatamo ng injuries ng police patrolman. Inaaral na ng HPG ang patong-patong na kasong isasampa laban sa suspect na humingi naman ng tawad sa pulisya. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, naglunsad ng malawakang manhunt ang mga otoridad sa lungsod ng Johannesburg laban sa mga suspect sa madugong pamamaril na ikinasawi ng 12 katao sa South Africa. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 10 armadong suspect ang sangkot sa pag-atake na nangyari sa Jumper Informal Settlement. Ayon sa mga testigo, bigla na lamang pumasok ang mga salarin sa lugar at walang habas na nagpaputok ng barila. Nagresulta sa pagkamatay ng 12 katao. Patuloy naman ang investigasyon upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril at kung may kaugnayan ito sa mga grupong kriminal sa naturang lugar. Samantala sa TNT Showbiz, Reyna Filipinas ipinakilala bilang bagong national pageant sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Don Carlos. May bago na namang aabangan na national pageant sa Pilipinas sa pag-launch ng Reyna Filipinas ngayong araw. Present sa event ang first ever MGI All-Star Queen na si Vanessa Fulgarin from Colombia, Miss Grand International President na Wat Isaragrisil, MGI All-Star Top 5 finalist Gazini Ganados at Miss Grand International 2024 CJ Opiasa. Uupo bilang National Director ang reigning queen ng MGI na si Emma Mary Tiglao mula sa Pilipinas at presidente naman ng naturang pageant ang shoe designer na si Jojo Bragais. Ang mananalong winner sa Reyna Pilipinas ay ipadadala sa second edition ng Miss Grand International All-Stars sa December. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Tomorrow's News Tonight. Sa pangalan ni Lakay Ray Sibayan, kami po ang inyo nakasama. Ako po Kisas Habson. Ito po si Jeric Sasil. Pilipinas ang oras, 2 minuto bago mag 10:00. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.